Hi everyone! Sa video ito malalaman po ninyo kung paano po mag-request ng marriage certificate sa psahelpline.ph through online. Kaya kung gusto nyo malaman, panoorin nyo po yung video ito hanggang dulo dahil ang video ito ay makakatulong po sa inyo. Kaya please stay tuned and please don't forget to subscribe. Thanks, TV. Ang services po na ino-offer ni psahelpline.ph ay live birth, marriage contract, Sanumar at death certificate. At alam nyo ba na ito lang ang ino-authorize ni Philippine Statistic Authority na mag-handle ng online transaction sa lahat ng mga document dito sa Pilipinas? Sa pag-request guys, gamit ng link na nasa baba, www.psahelpline.ph, i-click nyo lang po yan at mapupunta po kayo sa website nila. Sa baba po makikita po ninyo kung ilang araw po dadating po yung request po ninyo na PSA. 3 to 4 days guys kapag kayo po ay inside Metro Manila at 3 to 8 days naman po kapag outside Metro Manila naman po kayo. Sa bandang baba naman po guys, makikita nyo po yung mga available certificate na pwede nyo pong i-request or i-order. Katulad na lang po ng birth certificate, marriage certificate, death certificate, Sanumar po na pwede nyo po i-order. Take note lang po na ang pwede pong mag-request po dito is yung first degree lang po ng family. For example, kung kayo po yung nanay ng mga bata or tatay ng mga bata, if kayo po yung anak na 18 years old above, pwede po kayo dito. Sa pag-order guys, i-click nyo lang po yung order. Mamimili po kayo kung ano po yung type na i-request po ninyo. Since sa marriage certificate, so click natin yung marriage po dyan. Tapos accept yung term and condition and continue. Dito guys, kung kayo po yung owner ng marriage certificate, i-click nyo lang po yan. For someone else naman po, kung kayo po yung daughter, or kung kayo yung son, or kung kayo yung father, yan po mamimili po kayo kung saan po kayo related. Dito guys, may notice na lalabas yung mga information na kailangan nyo pong i-provide, gaya ng kung sino yung nag-request at yung government ID na ipapakita po nila. Sa first page guys, kung sino po yung nag-request ng marriage certificate. For example, ako po yung nag-request, so akin po information yung ilalagay po dyan, hindi po kay mother. Fill upan nyo lang po yan and make sure guys kung ano po yung nakalagay na information dyan ay same din po dun sa valid ID po na ipapakita po ninyo pag i-receive nyo na po yung certificate. Ito po yung mga valid IDs or mga type of IDs na ina-accept po nila. Actually, pwede po yung national ID at kahit yung PhilSci electronic ID ay pwede po dito. Pag nakapili na kayo guys, click nyo po yung continue. Sa second page po guys, dito nyo na po ilalagay yung personal information po ng mother po ninyo. First name, middle name, at maiden name po nyo or surname po nyo sa pagkadalaga po na nag-appear po dun sa marriage certificate po niya. Sa third page naman po ay personal information po ng husband. Make sure po na lahat po ng information na ilalagay nyo po dito ay tama po or accurate po doon po sa marriage contract or certificate po ninyo. Sa fourth page naman po, doon po ninyo ilalagay kung kailan po sila or kung kailan po kayo nagpakasal. So ilalagay nyo po yung month, date, tsaka year po kung kailan po kayo nagpakasal. Sa fifth page naman po ilalagay po ninyo kung saan po sila nagpakasal. Kung anong province at municipality po sila nagpakasal po. After nyo po malagyan, i-continue nyo lang po. Sa 6th page naman po is naka-indicate dito kung late register po yung marriage contract po ninyo or marriage certificate po ninyo. Yung late registration guys, for example, 2000 po kayo nagpakasal tapos ngayon nyo lang po siya na-registered. Yun po yung late register po. If hindi naman po, ilagay nyo lang po or i-click nyo lang po yung no, it was registered on time. Sa 7th page naman po, ilalagay nyo po kung ano po yung purpose ng pag-request po ninyo. If hindi kayo sure, pwede nyo pong i-click yung others tapos lagay nyo na lang po for personal purposes or for personal reason. Then continue po. Sa 8th page naman po, dito naman po nakalagay kung may remarks po or may pinagawa po kayo doon po sa marriage certificate po ninyo. For example, may correction po kayo, annulment, or legal separation. If wala naman po, none lang po and then continue. Sa 9th page naman po guys, dito nyo na po ilalagay yung delivery option po or delivery information kung saan po kayo ngayon. Kung outside Metro Manila kayo or inside Metro Manila po. Make sure po na tama po yung address na ilalagay po ninyo kasi i-deliver mismo yan door to door sa bahay nyo. At ilagay nyo na lang din po yung mobile number at yung email address. Dahil dun po nila isa-send yung notification at status po ng certificate na ipapadeliver po ninyo.
After nyo po makontinue, lalabas po yung summary po ng marriage certificate po na i-order po ninyo. Make sure po na tama po yung letra ng spelling hanggang sa address po dahil para ma-deliver po sa inyo ng maayos. Dito nyo din po pala makikita guys kung magkano po yung pricing po nila. 365 po kapag marriage certificate at ilang copies. So, nakadepende yan sa inyo kung ilang copies po yung i-request nyo. So, sa last part guys, is mamimili na po kayo kung saan pong payment option po yung convenient po sa inyo. So, pwede po kayo magbayad ng GCash, ng credit card, debit card, 7-Eleven, DragonPay, bayad center. Tapos continue guys. After nyo po magbayad, may notification po kayong marireceive from PSA helpline.ph po. Meron din po kayo marireceive na notification coming from your email na nakapagbayad na po kayo. And then mag-wait na lang po kayo kung kailan po i-deliver. Sa pag-check naman po ng status po, pumunta lang po kayo uli sa psahelpline.ph. Hanapin nyo po yung check status, click nyo po yan, ilagay nyo po yung reference number po ninyo, lalabas na po yung status po niya kung proceeding. Ito po yung delivery reminders po nila. If ever po na hindi nyo po siya nakuha, pwede nyo po siyang tawagan or mag-email po sa kanila. So, nang po i-inform ko sa inyo na lahat na information po dito, secured po siya, kaya don't worry guys, security data po ito. Ito lamang po yung ino-authorize nationwide. Pero guys, gusto ko lang po linawin sa inyo na dapat po yung lahat po ng mga information na ilalagay niyo po dito ay accurate at tama po. Kasi once po na or inaccurate or incomplete, maaari pong isuspend or i-terminate po yung mga ni-request po nito. Kasi the use of psahelpline.ph shall only be legal purposes. Question, kung pwede ba ako mag-order kung nasa Mindanao ako or Visayas? Yes po, pwede po kayo mag-order kahit nasaan man kayo dito sa Pilipinas. Kaya po nila mag-provide ng services. Nationwide po dito sa Pilipinas ay pwede po nilang i-deliver kung saan man kayo. Question, kung ilang araw ba dadating ang PSA or certificate dyan sa bahay ninyo? If kayo ay within Metro Manila guys, 3 to 4 working days, madi-deliver na po mismo dyan sa bahay nyo door to door. Pag kayo naman po ay outside Metro Manila po, expected guys na madi-deliver po ang inyong certificate 3 to 8 working days guys. Di-deliver po yung certificate na na-request po ninyo. At i-share ko lang po sa inyo guys yung mga authorized payment channel po na pwede nyo pong pagbayaran po. Pwede kayo magbayad ng credit card, GCash, DragonPay, at pwede din po kayo magbayad ng BankNet, at pwede din po kayo magbayad sa 7-Eleven po. Yun po yung mga partner channel po na pwede lang po ninyong pagbayaran. What if nakapagbayad po kayo sa hindi po partner channel po nila? Pwede naman po yun guys, pero hindi na po liability nila na kapag meron pong losses doon po sa hindi partner channel po nila, hindi na po sila liable po doon. So ano ba yung mga qualify lang po na pwede pong mag-request dito? Kung kayo po yung parents ng bata, kung kayo po yung guardian, pwede po yun. As long as family related. Yung question, magkano naman po yung babayaran namin kapag kukuha kami ng birth certificate, marriage certificate, or Senomar? Kapag kayo kukuha birth certificate, PSA, marriage certificate, 365 po. Included na po yung fees noon sa delivery. Pero guys, kapag kayo naman ay kukuha ng Senomar or not for marriage, 420 pesos po yan. Included na po yung fees ng delivery. Sana po nakatulong po yung video na to. Kung nakatulong na yung video na to, please give me a like and please don't forget to subscribe para sa tuloy-tuloy na panunood ng mga informative video na kagaya neto guys. Thank you very much and see you to my next video. Bye bye guys! Thanks, TV.